napakasarap damhin ng presensya ng ating dakilang Diyos. Ang lahat na napalaya magsabing Amen. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataon nito, mga minamahal. Tayo po'y darako na po sa pagpapaliwanag ng pagbibigay at ito po'y ipapaliwanag sa atin ng ating beloved preacher Rex Marquez. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako po yung nagpapaabot ng pagbati ng magandang umaga sa ating po, magandang hapon na po sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Ray Dayawon, maging sa kanyang buong pamilya, sa ating beloved Ate Maris, sa kanilang mga anak, manugang, at sa kanilang mga apo, at sa lahat po ng mga ginagamit sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, sa lahat po ng mga mangangaral, sa lahat po ng mga manunugtog, at sa lahat po ng mga awit. Magandang hapon po. Sa lahat po ng mga bisita, sa lahat po ng mga baguhan, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa lahat po ng mga nakantabay sa ating pong live streaming via Facebook Live. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa lahat na narito, isang pinagpalang hapon sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal kong mga kapatid ay dadako na sa pagpapaliwanag, sa pagbibigay mga minamahal kong mga kapatid, na kung saan ang pagbibigay mga minamahal, ito po yung susi ng pagpapala. Amen? Susi ng pagpapala ang pagbibigay mga minamahal kong mga kapatid. Sapagkat napakarami ng sumubok nito mga minamahal, ng kanilang subukan ng pagbibigay mga minamahal, pinagpala sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Pinagaling ang kanilang mga karamdaman, binago yung magugulong buhay, pinagpala sila ng ating mabait na Diyos. Kaya sa hapong ito mga minamahal kong mga kapatid, yung pagbibigay mga minamahal, ito po ay pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na kapag ating sinunod ang pagbibigay mga minamahal kong mga kapatid, ating pinaparangalan ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po ng Aklat ng Kawikaan 3:9, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag ating naparangalan o kapag ating nabigyan ang ating pinakamamahal na Panginoon ng ating mga tinatangkilik, mga minamahal, ibig sabihin, anumang tinatangkilik natin, may kabahagi ang Diyos. Amen? May kabahagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ibibigay natin yung para sa Diyos, mga minamahal kong mga kapatid. At ang sabi dito, kapag ating nagawa ito, mga minamahal kong mga kapatid, kapag tayo'y nagbigay, kapag pinarangalan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga tinatangkilik, ang sabi ng Biblia, mga minamahal kong mga kapatid, mapupuno ng sagana ang ating kamalig. Ibig sabihin, pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Lucas 6:38, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Inutos dito na tayo daw po ay magbigay para tayo ay bigyan. Takal na mabuti, siksik-liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag daw po tayo ay nagbigay, bibigyan din tayo. At ang pangako ng Panginoon, hindi lamang basta-basta bigay. Siksik, liglig at umaapaw na mga pagpapala ang ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya walang kalugi-lugi sa pagbibigay. Huwag nating isipin kapag nagbigay,
tayo'y mawawalan. Ang pangako ng Biblia, kapag tayo nagbigay, siksik-liglig na mga pagpapala, ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, magbigay po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sundin po natin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos para tayo lubos na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At atin pong ibinibigay ang pagkakataon sa mananalangin sa ating pong beloved co-preacher, beloved Brother Per Santos. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved preacher Rex. Purihin natin pinakamamahal Panginoon. Ating pong itaas ang ating mga ikasampung bahagi at mga handog para basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Opo, ang namin banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, mahal Panginoon Jesus. Panginoon, narito po ang iyong mga anak, mahal Panginoon, handang sumunod o sumubok, Panginoon, sa iyong banal na salita, mahal Panginoon, at sa iyong pinag-uutos sa pagtalima sa kanilang pagbibigay ng kanilang mga ikasampung bahagi at mga handog. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy pong pagpalain bawat kamay na magkakadoob na matapat sa iyo, Panginoon, at buksan mo ang pinto at dorangan sa langit at ihulog ang isang masaganang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Gayon din namin dinadalangin, Panginoon, sawayin mo po ang lahat ng mananakmal, Panginoon, sa kanilang buhay, mga Panginoon, hallelujah, upang lubusan ng pagpapala, mga Panginoon, ay sumakan nila, Panginoon. At dalangin ko rin, Panginoon, hallelujah, na pagpalain mo rin, mga Panginoon, sa ang lahat ng mga hindi pa, Panginoon, hallelujah, nakakasubok, mga Panginoon, sa gawain ito, o hindi pa, Panginoon, hallelujah, makapagkaloob, mga Panginoon, bigyan mo sa rin sila ng magandang kabuhayan o pagkakataon, mga Panginoon, na makapagkaloob sa iyo, mga Panginoon, upang sama-sama kaming susunod sa banal mong kalooban. Pagpalain mo po, mga Panginoon, hallelujah, ang lahat na aming minamahal na mga kapatiran, mga Panginoon, sa kanilang pagkakaloob na ikasampung bahagi at mga handog, mga Panginoon, hallelujah, nawa, mga Panginoon, patuloy ang maging katapatan na aming minamahal na mga kapatiran at upang magkaroon ng pagkain sa iyong bahay. Pagpalain mo kami lahat, ito'y samot dalangin namin sa matamis ng pangalan ni Jesucristo. Amen. Ating ipa,
mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor na di nagpupulang, sapat na. At ibig ka, biyaya mo sa dala at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa. Praise the Lord. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na ito po'y dadalhin ng ating beloved pastor, Pastor Ray Dayawon. Praise the Lord. God bless you, beloved Preacher Rex. Palapakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Isang buhay at malakas na palakpak. Ang lahat ay sumigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Malungkot ang mga kapatid. Ipakita po natin ang saya sapagkat ang Diyos natin buhay. Sapagkat ang Diyos ay buhay, dapat ang ating paglilingkod ay buhay. Ang buhay. Ang microphone, walang buhay. Di bale, pagpapalain tayo ng Panginoon, magandang sound system. Magandang hapon na ba? Hapon sa lahat-lahat ng ating minamahal na mga kapatiran at sa aming value visitors. Napakahalaga nyo. Sa ating mga preachers, workers, young people, youth choir, adults choir, children's choir, sa aking mahal na may bahay, sa aming minamahal na mga anak-in-laws, mga apo, at maging sa ating mga EP viewers, marami po tayong tagapanood. Meron tayong tagapanood from Canada, at sa Japan, sa Taiwan, kung saan-saan, mga minamahal. Meron nga tayong tagapanood sa langit eh. Mas marami ron. Mga anghel nakatunghay sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid at mga kababayan, tandaan po ninyo, sa panahon natin ngayon, sa inyo, walang sound na microphone. Ano ba problema nito? Battery? Brother Arnel, battery? O, palitan. Kung meron, maghanap ka ng ano. Ayun, may microphone. Lagyan nyo ng bagong battery. Sa panahon natin ngayon, mahirap hanapin yung True Church of the Living God. Sapagat ang ating pampaksa, ang paksa po natin, mga minamahal kong mga kapatid, the true church built by Christ. Malaki po ang kaibahan, mga minamahal. Ha? There is a great difference of religion and the true church. Malaki ho ang kaibahan nito. Itong ating ginagawa, hindi po ito relihiyon. Ito yung tunay na iglesia ng Diyos. True Church of the Living God. Mamaya po ipaliliwanag natin yan sapagkat akala natin relihiyon ito. Hindi ho. Marami nagpatotoo, buhat sa relihiyon. Ano ang naging bunga ating paglilingkod sa relihiyon? Sayang. Dito na lang, yung microphone na na may wire ang gusto ko. Para dire-diretso. Akin na. Para tuloy-tuloy. Parang
microphone dati. Yung microphone na ginagamit ko dati. Yung isa din sa akin. Purihin ang Diyos, purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo muna yung manalangin. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos ng kataas-taasan, Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat ng magmanang, kami po ay lubos-lubos ang nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Mula sa umpisa hanggang sa mga oras na ito ay dama po namin na ikaw ay kapiling namin. Maraming salamat sa iyong mga pagkilos, sa iyong matamis sa presensya, sa mga patutuo na ikaw ay totoo sa gawain ito. At higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa iyong walang tigil ng pagkilos ng iyong Santong Espiritu. At sa oras na ito, langisan mo ang iyong mga salita, gayon din po abang lingkod sa pagkatusagan ng akin lamang, wala po akong magkakawa. Mahal na Panginoong Diyos, gamitin mo ako bilang daluyan ng espiritual na pagpapala. Let your Holy Spirit lead me, guide me, and bless me. Accomplish your will in the midst of your children. Open our heart, mind, and understanding to understand your holy word. We rebuke all demons of doubt, all works of Satan from our midst right now. In Jesus' name, cast out from this place. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal kong mga kapatid, salamat, salamat, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa oras na ito, mga minamahal, katulad ng aking nabanggit, meron pong malaking kaibahan ang relihiyon. Ang relihiyon, pakinggan niyo po, dito lang kayo makinig, mga minamahal. Malaki po ang kaibahan ng relihiyon na ating kinagisnan at sa totoong church na itinatag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito yung church na tinatag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinasabi ko po malaki ang kaibahan sapagkat sa ating panahon ngayon, sang-ayon sa Security and Exchange Commission, ang rehistradong relihiyon more than 7,000. Just try to imagine. Samantalang isa lang ang Biblia. Pero ang tanong, bakit umabot ng 7,000 ang registered religion? Teka muna, meron pa ba ako hindi nababati? Ha? Meron ba? O sa aming minamahal na mga bisita? At sa aming pong mga, sino pa ba? Ang ating beloved Captain, Tambal, at sa kanyang mga beloved councilors at sa mga barangay tanod. Sang-ayon po sa Security and Exchange Commission, ang rehistradong reliyon, 7,000. At ang tanong, mga minamahal kong mga kapatid, meron ba nagsasabi na sila'y mali? Meron ba nagsasabi na sila ay hindi tama? Lahat ng itinatag na relihiyon, lahat siya nagsasabing kami tama. Wala akong nagsasabi mali. Lahat yan tama, mga minamahal kong mga kapatid. Pero sabi ng Biblia, by their fruits ye shall know them. Makikilala natin ang katotohanan, ang totoo sa pamamagitan ng kanilang mga usap. Okay, again. Okay. Ano natin, kuryente yata problema eh. Medyo tabaan mo lang, brother. Tabaan mo lang ito at medyo flat. Ano ba ang naging bunga ng ating pagiging religyoso? Di ba, beloved Sister Melly? Dati kang religyoso, di ba? Religyosa. Subalit makikita po natin, ano ba ang naging bunga? Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, by their fruits, makinig po kayo, ye shall know them. Sa pamamagitan ng kanilang mga pangungusap at sa pamamagitan ng kanilang mga gawa,
sa araw-araw, makikilala natin kung sino nga ang nasa totoo. Amen? Kaya nga sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Saliksigin mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siya magpapalaya sa atin. Ang sabi ng ating pinakamamahal ni Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through Jesus Christ our Lord. Wala ang makaparoon sa langit kundi sa pamamagitan ng ating pinakamamahal ni Jesucristo. Ang tanong, ano bang itinatag na relihiyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos o Panginoong Jesucristo? Meron ba o wala? Wala siyang tinatag na relihiyon. Ano ang itinatag niya? True Church of the Living God. Na kung saan naroon ka, naroon ako, naririto tayo sa tinatawag na True Church of the Living God. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, Thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. This is the True Church of the Living God, powerful church, established by God. Tingnan po natin mga minamahal, ang mahalaga sinasaliksik natin ang katotohanan. Hindi dahil po yan ay iglesia, akala natin totoo. Alam nyo ba, ang totoong iglesia o ang totoong church, mga minamahal kong mga kapatid, pag ikaw ay nag-belong dyan, meron kang pagbabago. Hindi ba't narinig natin? Ang lahat ng mga nagpatotoo, ang ating beloved brother Eric, mga minamahal kong mga kapatid, butas-butas na ang kanyang bituka. Cancer ang kanyang karamdaman. Subalit sa habag ng Diyos at natagpuan niya ang Panginoon, pinagaling ang kanyang karamdaman. Pero nung siya po ay nasa relihiyon, ano ang ginawa ng relihiyon sa kanya? Ano ang binunga ng relihiyon? Religyoso siya before. Pero ano naging bunga ng relihiyon? Nagtayo siya ng video karera, nagtayo siya ng lahat ng sugalan, at natuto siyang magluto ng shabu. Religyoso yan. Hindi natin din sinisiraan ng relihiyon. Mga kapatid, ang kaibahan ng gawain ito, sapagkat ito, ang True Church of the Living God, basahin mo, beloved Sister Edna. Basahin mo, Matthew chapter 16, verse 18. Sa aklat po ng Mateo, kabanata po ay 16, talata po ay 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Palapakan natin ang ating pinakamamalabay ng Diyos. Palakpak na busog, hindi palakpak na gutom. Alam nyo, nasa totoong gawain ka ng Diyos. Ang Diyos ang sinasambay buhay. Dapat pagsamba natin ay may buhay. Nakikita ba tayo ng Diyos? O, sinong naniniwala nakikita tayo ng Diyos? Taas ang kamay. Nakikita ka ng Diyos. Nakikita niya yung problema mo. Nakikita niya kung ano nasa puso mo. Di ba, beloved Mr. Elna? Nakikita niya kung may problema ka. Alam niya kung wala kang pera. Nangingiti na yan, mga kapatid. Alam pala ng Panginoon, wala akong pera. Pera ba magpapasaya sa atin? O ang presensya ng Panginoon? Sapagkat yung pera, mga minaman, madali para sa Panginoon yan. Wala kang pangangailangan mula ulo hanggang talampakan na hindi mo masusumpungan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng pangangailangan mo nasa Panginoon. Kaya nga walang lugi paglilingkod sa Diyos eh. Sabi po ng banal na kasulatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, Matthew chapter 16 verse 18, and I say also unto thee, that thou art Peter, upon this rock. Who is that rock? Jesus Christ is the rock.
Ano sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo na siyang bato? Ang sabi niya, at maging ang pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban sa true church of the living God. Yung true church of the living God, malaki po ang kaibahan nito. Sapagkat yung true church, ang Panginoon Jesucristo ang nagtatag nito. Jesus Christ built the true church of the living God. Pag ikaw ay nabilong na in sa true church of the living God, magkakaroon ka ng ngiti. Kayo ba'y nasa totoong gawain ng Diyos? Parang iba, wala eh. Hindi pa marunong umiti eh. Simula nung pumasok ka hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Bigat ng problema. Ibigay mo sa Panginoon. Malulutas siya. Hello! Ako, walang mapasiglan ng kasiyahan. Mamaya na natin talakayin yan. Mga minamahal ko mga kapatid, maraming ginawa ang Diyos sa buhay ko. Kanina lang may himala na ginawa ang Panginoon. Alam niyo, pag nag-uusap kami, hindi ho nakakarinig yung kanang kong tenga sa tutula. Kaya pagka nag-uusap kami, dito ka sa kabila, kaliwa. Sapagkat ito lang ang able. Ako po ay dating katulad ni Apostol Pedro, ang trabaho. Malalim ang sinisisig ko. Na hinuhuli ko mga pating. Malalaking isda. Saan mo matatagpuan yan? Di ba nasa malalim yan? Sa kasisisid ko, naapektuhan yung aking tenga. Nabasag yung air drum. Kaya dito na lang, mga minamahal, ito na lang nakakarinig sa akin. Kanina habang ako'y naroon, pag ganun ko, ililinis ko nung cotton buds, abay nakarinig ako, mga minamahal. Sabi ko, kay buti ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ko, grabe ang Diyos. Manatili ka lang. Iisa-isahin ng Panginoon ang problema mo. Problemang pampinansyal, problemang pampisikal, makinig po kayo. Lahat ng inyong problema pag andito kayo. Kung kayo'y maniniwala at siseryosohin niya ang Diyos, tatanggapin niyo siya bilang Panginoon, Diyos at Hari ng inyong buhay, uuwi ka, solve ang problema mo. Sarili ko kasi ating kinalalagyan, mga minamal, pag pumasok ang bading, paglabas mo, babae ka. Sarili natin kinalalagyan, pag pumasok ang puser, paglabas mo, mas masahol pa. Sarili natin kinalalagyan, pag pumasok ang tomboy, paglabas mo, lalaki ka na. Yan ang relihiyon. Anong ibig sabihin? Wala hong pagbabago dyan. Ang pagbabago nasa ating pinakamamalaban ni Jesucristo. Kaya ang ating pinapaksa ngayon, ang sabi ng ating pinakamamalaban ni Jesucristo, ikaw Pedro sa ibabaw ng batong ito, itatatag ko ang aking totoong iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban sa truth of the living God. At nakita naman natin, naranasan natin na napakaraming biyayang ibinigay ng Diyos, napakaraming provision. Unlimited. Nakita nyo na yan? Samantalang sarili natin kinalalagyan noon, ang ating beloved brother Eric, nakita nyo naman, hindi ho talaga siya nagbago. Naging masahol siya. Ang ating beloved Sister Myra, nagbiba-biba pa sa Nazarenong itim. Hindi ko sinisiraan yan. Sinasabi ko lang, yung ating kinalalagyan noon. Noon. Kasi yun nga yung reliyon eh. Yung ibinubungan ng reliyon, mga minamahal kong mga kapatid, ang magpapatunay niyan tayo na rin. At narinig natin na ang bawat isa ay nagsasalita kung ano ang naging bunga ng kanilang pagiging religyoso.
Ang ating beloved Sister Myra, ang bigat ng problema, mga minamahal. For 30 years, mga minamahal kong mga kapatid, na nagkaroon sila ng problema ng kanyang beloved husband. Sa unang kasal, masarap at matamis ang sumpaan. Ikaw lamang at wala nang iba. Tumakbo ang mahabang panahon. Nagkaroon ulit ng sumpaan. Ano nang binabanggit? Isinusumpa kita bakit ikaw ang nakilala ko. Isinusumpa kita bakit ikaw na pangasawa ko. Paraan lang ng Diyos yun. Lumalit isang araw ng kanyang mahal na sweetheart, kinatagpo ang Panginoon. Nanatili, nagpatuloy. Binago ng Diyos. Purihin ang ating Palapakan natin natin pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Yan o yung sigurado mga kapatid kong iniibig. Minsan hinahanap pa natin yung iba eh. Naghahanap pa tayo doon sa hindi sigurado. Yung kinalalagyan mo ngayon, sigurado na to. Ang sinasabi ko mga minamahal, anytime dumating ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, nakatitiyak ka sa langit sa buhay na walang hanggan. Pero pag wala ka pang pagbabago, hindi ka makakasiguro. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Maliban lang pag nasa loob ka ng totoong iglesia ng Diyos. Hindi ba ang dami nagkiklaim? Ang dami, 7,000, more than ang relihiyon. 7,000, nandiyan ang Roman Catholic, GIL, Baptist, MCGI. Ano ba yung CGI? Binago lang yun, dating daan. May pagbabago ba? Wala ho. Bakit? Yun yung church, yun yung relihiyon na itinatag ng tao. Pag sinabing relihiyon, ang nag-establish niyan, tao. Pag sinabing True Church of the Living God, ang nagtatag dito, Diyos! Naintindihan niyo mga choir members? Pagka tinanong kayo, baka naman magtatanong ka pa sa katabi mo. Malaki ho ang kaibahan. Di ba, beloved brother, ito bisita natin. Ang kaibahan ng religion at ng True Church of the Living God, malaki. Ang relihiyon, ang nagtatag ay tao. Ang True Church of the Living God, ang nagtatag, Diyos. Pag ikaw ay naroon sa relihiyon na tinatag ng tao, ikaw na magpapatunay ano ang naging bunga ng pagiging religyoso mo. Yan. Sabongero, addict, puser, drunkard, womanizer, etc. Nagpipilit na magbago. Hindi ba't meron tinatawag na New Year resolution? Pagdating na pagka malapit ang New Year resolution, sasabihin, magbabago na ako, hindi na ako magsasyabo, hindi na ako magpupuser, hindi na ako gagawa ng anumang masamang gawa, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako magsasabong, hindi na ako inom ng alak. Ang daming promeso. Ang daming mga ipinangako. Pagka malapit ang bagong taon, nagkaroon ko noon ng pagbabago, isang linggo, isang buwan, pero tinatawag na continuous changes ay hindi ho mangyayari. Sapagkat ang reliyon, wala hong kapangyarihan upang baguhin ang tao. Tanging ang Panginoong Jesucristo lamang, pag napilong ka sa totoong iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon, magkakaroon ka ng pagbabago at narinig naman natin ang mga patunay, mga minamahal ng pagbabago ng mga minamahal na mga kapatiran ay talagang naging real, mga minamahal ko mga kapatid. Sipin nyo lang, ating beloved Sister Myra. Ang ating beloved sister, ang dami nagpatuto kanina eh. Sino mga nagpatuto? Taas ang kamay. Ayaw mga nagpatuto. Ayan, beloved brother Henry. Kita niyo yan. Naalala ko nung siya binabautismuhan ng ating beloved Preacher Rex. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid?
Yung nakikinig ng totoo, taas ang kamay. Ipalakpak ang kamay. Huwag mong sayangin ang araw na ito, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo, huwag niyong sasayangin. Pag nandito ka, seryosuhin mo ang Diyos. Ito. 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Huwag mong sabihin wala ang Panginoon dito. Andito siya. Hindi niya tinitingnan ang crowd na ito. Wala sa kanya yan. Sapagkat alam ng Diyos, konti lang talaga ang nagmamahal sa kanya. At alam din ng Diyos, konti lang ang papasok sa langit. Ang ating beloved Brother Henry, alala ko nung siya binautismuhan, nung pumasok siya sa simbahan, nung dumalo siya rito, akala mo babae, mga minamahal ko mga kapatid, mapulang labi. Walang panama yung labi mo, beloved Sister Edna. Mahaba ang buhok. Nung binautismo ng ating beloved Preacher Rex, ano sabi sa'yo, beloved Brother Henry? Sister, anong pangalan mo? Sabi ng ating beloved Brother Henry, lalaki po ako. Talaga napagkamalan talagang babae. Mga minamahal ko mga kapatid, nung siya'y dumalo, mahabang buhok, blondie pa. Pero ngayon, nakita mo, member na ng waray. Palapakan natin ang Diyos. Yan ang ating beloved Brother Henry. Binagong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Panghawakan ka ng Panginoon, pagpalain kang lubos ng Diyos, yan ang papasok sa langit. Pagka ikaw ay nabilong sa truths of the living God, tingnan mo, suriin mo, huwag yung basta sinabi, nagbo-born, nagpe-praise the Lord, nag-hallelujah, huwag pupuri, umaawit. Suriin mo. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang totoo, by their fruits ye shall know them. Makikilala nyo ang totoong nabilong sa truth of the living God. Nagbabago yan. Hindi yan nakikisama at nakikipagbarkada sa kamunduhan. Hiwalay ang buhay niya sa kamunduhan. Preserve ang buhay niyan. Bakit preserve? Sapagkat naghahanda yan sa pagbabalik ng Diyos. Nakukunin niya ang bawat miyembro, spiritual members, sa truths of the living God. Ano sabing preserve? Pag sinabing preserve, itinatalaga yan. Di ba mayroong palaman na mayroong preservative? Bakit nilalagyan ng preservative? Para ano? Para lasting. Hindi siya masira. Di ba, beloved Sister Maylie? Ganon. Ang preservative natin, ang spiritual preservative natin, ano yun? Yung Santong Espiritu ng Panginoon. Kaya kanina, nakita niyo naman yung pagkilos ng ating pinakamamalapay ng Diyos yan. Napipreserve ka pagka ang Santong Espiritu nandyan. Lumuluha ka dahil sa kagalakan. Lumuluha ka dahil ang Diyos ay mabuti. Lumuluha ka sapagkat ang Diyos tumutugon ng panalangin. Lumulutas sa problema. At ang Diyos natin yan. Kaya, wala nang time para malungkot ka. Okay. Ang sabi ng ating pinakamamalapay ni Jesucristo, mga minamahal kong mga kapatid, sa John 8:32. Sa aklat po ng Juan, kabanata po ay 8, talata po ay 32. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Alabakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa iyo. Nung tayo nasa reliyon, wala tayong kalayaan. Pagpasok mong sugarol, paglabas mo, sugarol pa rin. Pagpasok mong drunkard, paglabas mo, drunkard pa rin. Pagpasok mong adik, paglabas mo adik pa rin. Pagpasok mong puser,
paglabas mo, puser pa rin. Walang pagbabago. Bakit? Wala ho ron yung katotohanan. Ang sabi diyan, ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Who is the truth? Jesus Christ is the truth. John 14:6, I am the way, the truth. Who is the truth? Jesus, the real Jesus speaking. Ang sabi niya, I am the truth. Unless na ang Kristo na nag-establish ng truths of the living God, pag hindi ka nabilong dyan, hindi ka mapapalaya. Hindi ka magbabago. Kaya halos dito mga kapatid ko, binago ng Diyos na lubos. Amen? Lahat ng binago ng ating pinakamamalabay ng Diyos, taas ang kamay. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pagbabago, mga minamahal kong mga kapatid, meron pong 100%. Sino yung binagong 100%? Beloved Sister Edna, 100% na yan. Yung binago ng 100%, taas ang kamay. Huwag kayong matuwa pag hindi inaabot yung standard ng pagbabago. Kinakailangan sikapin nyo, mag-strive kayo. Pastor, pag hindi ko ba naabot yung standard ng pagbabago, hindi ba ako maliligtas? Hindi ko naman sinabing hindi ka maliligtas. Kaya lang, pag sinabi kong ang kaligtasan ay biyaya, baka naman pabaya ka naman. Baka magpabaya ka na maging sanay na mapariwara ang kaligtasan mo. Hello? Makinig po kayo. Ang kaligtasan ay biyaya. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi dahil sa biyaya ito, hindi ka na magtatrabaho ng kaligtasan mo. Ang sabi ni Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Upang ma-avail mo ang biyayang kaligtasan, tuloy-tuloy ang pagsamba mo, tuloy-tuloy ang pamumuhay mo para sa Kanya. Kailangan susunod ka at mamumuhay ka ayon sa Kanyang kalooban. Amen? Amen? Tayo po'y nasa totoong gawain na ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hindi garantiya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo dahil nandito ka sa totoong gawain niya, nain ka sa gawain niyang totoo, ligtas ka na. Hindi po, ipagtatrabaho pa rin natin ang ating kaligtasan. Kaya nga every Sunday, dapat dadalo ka. Every time na may gawain, dadalo ka. Sapagkat ang sabi ng Biblia, will not endure it unto the end shall be saved. Ang makapagtitiis hanggang sa wakas, siya lang ang maliligtas, ay dalawa lang ang pupuntahan ng kaluluwa ng tao. Ikaw ang mamimili niyan, ikaw ang gagawa niyan. Dalawa lang ang pupuntahan ng kaluluwa ng tao. Saan ba yung una? Mga kapatid, yung unang pupuntahan ng kaluluwa, saan? Pag ikaw ay matuwid, banal ka, ginagawa mo yung gusto ng Diyos, namumuhay ka ayon sa Kanyang kalooban. At ikaw ay hindi nahalubiluhan ng kamunduhan. Sigurado ka sa langit. Subalit kahit nandito ka, at kung ikaw ay nahalibiluhan, ano ibig sabihin yun? Naintanggil ka ng kamunduhan, mahirap pong magsabi na ikaw ay malalangit. Amen? Masyadong mahirap po ang kaligtasan, mga minamahal. Pero yaman din lamang na tayo ay nandito na nakain sa totoong gawain ng Diyos. Magsikap tayo na ang Diyos ay mapaluguran po natin. Amen? Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Buhay at malakas sa palakpak. Purihin ang Diyos, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, sa maiksing pananalita na lang, para sa ating minamahal na mga bisita, ang sabi ng banal na kasulatan sa Acts chapter 4 verse 12, there's no other name under heaven
giving among men, whereby we must be saved, except Jesus Christ. Ang tanging daan lang upang tayo maligtas ay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Wala hong relihiyon, sekta o denominasyon, kundi ang tanging daan upang makamtan natin ang langit buhay na walang hanggan, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Draw nigh unto Him, and He will draw nigh unto you. Lumapit ka sa Kanya, at siya'y lalapit sa iyo. Pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tanda po natin, mga minamahal. Ang iglesyang itinatag ng Diyos, ito'y totoo at buhay. Hindi ito relihiyon na katulad ng ating kinagisnan noon. Sapagkat ang relihiyon na ating kinagisnan noon, tayo na mismo magpapatunay na tayo'y naging masama dahil sa relihiyon. Pero nang tayo'y main sa truths of the living God established by Jesus Christ, nagkaroon tayo ng mga pagbabago. Sapagkat ang sabi ng Biblia, sino mang taong na kay Kristo, sila'y may pagbabago. At ang dating mga bagay, mga lumang bagay, ay nagsilipas na. At ngayon, naririto, sila'y pawang naging mga bago. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, para sa aming minamahal na mga bisita, kung nais niyo po ng kaligtasan, please come forward. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At yung aming minamahal na mga bisita, lapit po kayo sa harapan. Mahal ka ng Diyos. Yeah. Dapat mong malaman, hindi kanya pababayaan. Bugtong niyang anak, kanyang ibinigay, upang sino man sumampalataya Ay may buhay na walang tunay kay kanyang mahal, kaya siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Yes, Lord. Dahil sa'yo, Nais ko nais mo, siya'y tanggapin, siya'y tanggapin. ikaw sa kanya manalangin. Ang kanyang Pangako gagawin, tunay kanyang mahal, kaya siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa'yo, tunay kanyang mahal. Yes, Lord, yes, Lord. Kaya
sinasabing minamahal ng mga bisita, mga minamahal katulad po ng aking nabanggit kanina, ang kaibahan ng reliyon at ng true church of the living God. Tayo po'y galing sa reliyon. Amen? Ako, number 1 religyoso ako. Ito mga bisita, mga baguhan. Dalhin dito, ay mga baguhan. I-assist nyo yung mga baguhan, Brother Marvin. Ako dati ako religyoso eh. Yung lola ko, taga-dasal pag may piyesta, pag may patay. Yung lola ko. Pero hindi ko nakita yung pagbabago ron dahil pagka panahon na nalasing sila, nandun yung pagmumura, nandun yung masamang gawain. Hindi makita yon. Paupuin nyo na lang si brother. Ayan, baka hindi makatagal. Okay. Ngayon, nung ako ay nakasumpong ng buong katotohanan, doon ako binago ng Diyos. Ganon din kayo. Ang tatanggapin po ninyo hindi po reliyon, kundi ang totoong Kristo, totoong Diyos. Kung paano narinig ninyo yung mga nagpatuturo rito, binago ng Panginoon, ganon din kayo kung kayo mananatili at magpapatuloy. Ito ang goal natin eh. Ang goal. Tandaan nyo po kung ano ang goal. What is goal? Ang ibig sabihin, ito yung ating rumbo. Rumbo natin ito. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal ko mga kapatid, yung tutunguhin natin. Ano ba ang goal mo sa paglilingkod sa Diyos? Alam ko, walang goal na ang gusto mapunta ng kapahamakan. Lahat tayo ang goal natin, gusto natin mapunta ng langit. Amen? Mga minamahal, andito kayo sa totoong gawain ng Diyos. Ang Diyos ay buhay. Siya ang tutulong sa atin upang marating natin ang langit, ang buhay na walang hanggan na pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa banal na kasulatan, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan lamang na makapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya sa oras na ito, sa nagnanais ng totoong kaligtasan, itaas mo ang iyong kamay, sumunod ka sa maiksing panalangin. Ito ay ang panalangin ng pagsisisi. Pikit po natin ang ating mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin ng pagsisisi at pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Panginoong Hesus, ako po ay nagpapasalamat sa dakilang ebanghelyo na aking narinig. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ng Hesus na aking tinanggap, Amen. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos sa kataas-taasan, Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal. Isulat po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay na ito hindi una tuli ng kanilang paglilingkod sa iyo. Manapay itong simulain. Sa pangalan ng Hesus, sa pangalan ng Hesus, ito pong aming samot panalangin. Amen. God bless you mga kapatid. Makabalik na kayo sa inyong kinatatayuan. Tayo po'y mananalangin, mga minamahal ko. Mananalangin tayo. Hello? Mananalangin tayo sa lahat ng inyong pangangailangan. Seryosohin natin ang Diyos, mga kapatid kong inibig. Nandito tayo sa porsyon ng paghingi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano bang hihingi natin sa Kanya? Sapagkat ngayon po ay nagdiriwang tayo ng 13th church anniversary. Bakit tumaba tayo ng 13 years? Sapagkat ang Diyos natin totoo at buhay. Siya ang kumikilos dito, mga minamahal ko mga kapatid. Ano man ang inyong kahilingan, mga pangangailangan, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, yung ating mga request at ang ating mga petisyon, yung ating mga hinaing, yung ating mga problema, ating sabihin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, itaas natin mga kamay. Maging sa aming mga viewers, sama kayo naroroon. Manalig at manampalataya na ang Diyos ay kapiling natin, hindi maiksi ang kanyang kamay upang tayo po'y abutin sa ating kinaroroonan. Sama-sama tayong manalangin.
Opo, dakilat, papagpala po naming Ama, Diyos sa kataas-taasan, Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat, Amang Banal, sa matamis sa pangalan na Jesus, muli, mahal na Panginoon, kami po ay dumudulog sa trono ng iyong biyaya, mahal na Panginoon, upang hilingin, mahal na Panginoong Diyos, at idalangin ang mga pangangailangan ng bawat isa na naririto, lahat ng aming minamahal na makapatiran, 10 na mga ministers ng ministeryong ito, lahat ng naririto, ultimo mga bata't sanggol, maging ang amin pong mga AP viewers, abutin mo po na mapagpalang kamay sa oras na ito, katagpuin ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, katagpuin ang lahat ng kanilang mga kahilingan, maging ang lahat ng mga problema ang pangkasalukuyan, pang-pinansyal, pang-material, pang-pisikal, pang-marital, lahat ng ito, lalong-lalo na sa aming minamahal na mga bisita, mahal na Panginoong Diyos, hallelujah, patunayan mo po sa kanila na ikaw ay Diyos na buhay sa gawain ito, mahal na Panginoon, sa pangalan na Jesus, sa pangalan na Jesus, pagpalain mo, mahal na Diyos ang bawat isa, at patunayan mo na ikaw ay Diyos na buhay sa gawain ito, sa pangalan na Jesus, aming inaangkin ang katugunan ng aming mga panalangin, by faith, by miracle, hallelujah, sa pangalan na Jesus, sa pangalan na Jesus. Ito ang aming samot panalangin. Ang lahat ay sabing, praise the Lord. Louder, praise the Lord. Hallelujah. God bless you, minamahal ko mga kapatid. At tayo po ay makaupo na sa ating pong mainupuan. At bukas, mga minamahal, marami pong hindi natin nakasama na mga kapatiran. Marami yung wala sapagkat meron kasing linggo. Mostly mga kapatiran, linggo talaga ang kanila pong pagsamba eh. Amen? Mag-akay po tayo mga minamahal. Amen? Mag-akay tayo. Kumilos tayo. Makisi tayo, yung inyong mga kapitbahay, yung inyong mga mahal sa buhay, dalhin nyo po, mga kapatid, mga kaibigan, dalhin nyo po, mga kapatid kong iniibig. Magkaroon tayo ng panahon para sa soul winning. Mahalaga po ang soul winning eh. Mahalaga ito mga minamahal. Number 1, utos ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, na tayo po ay magpatotoo, magdala ng mga kaluluwa. Kaya yung inyong mga kapitbahay, mga mahal sa buhay, at yung mga dating mga kapatiran na, mga minamahal ko mga kapatid, anyayahan po natin. Amen? At ating beloved brother Jess, andito ba? Jess Kawaling. Okay. Ating beloved brother Jess Delia. Andyan. Okay, palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito. Alam ng Diyos ito, nakikita niya ito. Huwag mong kinatatamaran yung para sa Diyos. Bukas magkita-kita tayo, mag-akay pa po kayo. Amen? Bukas magkita-kita tayo at mag-akay pa kayo, mga minamahal ko mga kapatid. Sabihin nyo sa inyo mga kapitbahay, sa inyo mga kamag-anakan, dalhin nyo po sila rito. At lahat ng dadalo bukas, pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, lahat ng pangangailangan ng tao naririto sa Diyos. Kaya huwag ko kayong titigil mga minamahal. Amen? Okay. Ipalakpak ang mga kamay. Lahat ng nalulungkot magsabing praise the Lord. Gutom lang yan. Nag-pray na ba tayo? Parehasin niya si Joy Joy. Oh. Okay, tumayo tayong lahat mga kapatid. Palalayasin natin yung masakit, ha? Yung mga sakit na meron tayo. Nakaligtaan ko eh. Okay. Pero ito mga may sakit dito, yung mga dumalo, mga bisita natin, at kahit mga kapatiran, magpalehans po kayo. Amen? Magpalehans kayo. Kahit ako nagpapalehans po ako eh. Hindi po pwedeng hindi ka magpapalehans. Huwag mo sabihin nag-ayuno ka. Hindi ho. Kasi ang ating pinakamamalapan ni Jesucristo, ang kanyang patakaran, ang sabi diyan, they shall lay hands on the sick and they shall recover.
Elelehas ka talaga. Amen? Okay. Sa lahat na may karamdaman, ipatong ang kanang kamay sa kanilang mga ulo at kaliwa sa bahagi ng katawan na kung saan ang karamdaman ay naroroon. Kung ang karamdaman mo ulcer, sabihin mo, demonyo ng ulcer, lumayas ka. Kung ang karamdaman mo ay sakit ng ulo, sabihin mo, pananakit ng ulo, lumayas ka. Kung cancer, sabihin mo, demonyo ng cancer, lumayas ka. Kung chain smoker, addict, puser, sabihin mo, Panginoong Diyos, maawa ka sa akin, palayain mo ako. Palabangan po natin ang Panginoon. At tayo sama-samang manalangin in your powerful name, in your mighty name. There is loving Papa Jesus. We rebuke all demons of sicknesses, cancer, leukemia, asthma, diabetes, ulcer, tuberculosis, heart disease, arthritis, fever, cough and cold and flu, even viruses. Cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Give them complete healing, complete deliverance by faith, by miracle, in Jesus' name. Hallelujah! Ang lahat ay sumigaw ng Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Thank you and God bless you. Makabalik na po tayo sa ating inupuan, mga kapatid. Bukas, mag-akay po tayo, ha? Alam nyo, ang saya ng gawain ng Diyos. Beloved Sister Deborah, yung ikaw ay laging naririto. Di ba? Nakita mo, nakangiti ako na makita kita. Sapagkat pag nakikita-kita yung mga kapatiran, nandun yung yung kasiyahan eh. Nung makita ko nga ating beloved Sister Mary Jane eh. Natuwa ako. Lalo ng kanyang beloved husband. Tuwan-tuwa ako, bakit? From a distance. Galing pa ng Pangasinan niya nandito eh. Amen? Palapakan natin ng Diyos. Okay. Dito sa lugar na ito, Beloved Brother Chris, makikita pa ba tayo bukas? O lahat ng nandito, makikita ba tayo bukas? Taas ang kamay. Yung makikipagkita sa Panginoon, hindi sa akin ha. Dito lagi nang kita na talaga yan. Makikipagkita sa Panginoon, Beloved Sir Edna, taas ang kamay. Kayong dalawa, hindi na ako magkikipagkita bukas. Sino katatagpuin nyo? Dito, sa parteng ito, makikipagkita sa Panginoon bukas, taas ang kamay. Merong hindi nagtaas eh, siguro bunga ni Beloved Sir Meli. Himukin mo, Beloved Sir Meli. Amen? Purihin ang Diyos. Alam nyo, maminamal yung pagpapagal natin, hindi ho masasayang. Recorded dyan. Recorded yan, mga minamahal ko mga kapatid. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At bukas, mga minamahal, ganoon ding oras, tayo magkita-kita, mga minamahal ko mga kapatid, higit pa nating pasayahin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating masayang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Okay, mga kapatiran natin dito, ayan, hindi ko lang mabanggit isa-isa eh. Amen. Kita ulit tayo bukas kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at tayo po ay tumayo na mga minamahal at tayo po ay magwawakas sa pinagpalang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Okay lang yung may bata? Nakatayo na ba ang lahat? Yung kalod, okay lang yan. Okay lang may bata. Pero wala pang bata, pwede bang tumayo kayo? Tayo po ay magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Kanya lang ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagdadakil at pagluluwalhati at pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo lamang. Tayo po mananalangin sa ating pasamantalang paghiwa-hiwalay. Narito ang ating beloved preacher Robert sa kanyang pananalangin. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved Pastor. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan niyo po, aming mahal na Panginoong Kristo. Labis po kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa matagumpay na gawain natapos sa hapong ito, mahal na Panginoon. Salamat, salamat mga papuring awitin, mga joyful solemn, mahal na Panginoon.
At marami po salamat sa iyong banal na pagkilos na muli po namin naranasan ang iyong matamis at banal na presensya, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa bawat kapatiran na sila po ay nagpapahayag ng mga buhay, mga sila patutuo, patunay ikay buhay sa gawain ito, mahal na Panginoon. Salamat din po, mahal na Panginoon, maging sa pagpaliwanag ng pagbibigay ng pagpapala, mahal na Panginoon. At higit po namin pinapapasalamatan ang iba na salita na muli po namin napakinggan, mahal na Panginoon, sa araw na ito. Maraming po salamat, mahal na Panginoon, na ikaw po ay patuloy na naghahimok sa amin, mahal na Panginoon, upang amin, mahal na Panginoon, matuklasan ang katotohanan, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, at sa aming paghiwalay sa hapong ito, mahal na Panginoon. Dalangin po namin kung paano mo kami iningatan sa pagtungo sa lugar na ito. Ganon din po sa pag-uwi, mahal na Panginoon, gabay, patnubay, ingatan po sa amin, mahal na Panginoon, maging sa lahat na maglalakad, sa lahat na magmamaniho ng mga kanya-kanya mga sasakyan, sa lahat po maghahatid, mahal na Panginoon, maging sa lahat ng mamasahe, ingatan niyo po sila at gabayan, ilayo sa lahat ng oras kasi o ano magpahamakan sa daan, mahal na Panginoon. Patuloy po namin dinadalangin, patuloy protection po, mahal na higit naman kailangan upang marating po namin ang bahay po namin, mahal na Panginoon, at patuloy po namin dinadalangin. Hallelujah. Maging sa araw ng bukas, mahal na Panginoon, na muli mo kami ibalik sa lugar na ito o ipagpatuloy po namin ang aming pagpupurit pagsamba sa iyo. Ito po sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. We love you so much, brothers and sisters, but our dearest Jesus loves you more. Magkamaya po tayo na may pagmamahal. Beloved Sister Deborah, bukas ha, dalo ka ulit ha. Akayin mo ang iyong mga mahal sa buhay. Lahat ng aming minamahal na mga bisita.